Hallelujah! Isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na talagang siya po ang banal at karapat-dapat na sambahin sa umagang ito. Amen po ba? Amen! So mga kapatid, bago po tayo magsimula, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa umagang ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Tunay, Panginoon, na all the earth, Lord God, dapat ay magpuri sa inyo. Bawat tao na naninirahan sa mundong to, bawat tao sa church na to, dapat magpuri sa inyo sapagkat karapat dapat po kayo. Ikaw po ang Diyos na mabuti. Ikaw po ang Diyos na tapat. Ikaw po ang Diyos na banal. At kayo ang Diyos na makapangyarihan. At Panginoon, sa amin pong paglapit sa inyo, dalangin namin ang malinis na puso. Kami po ay patawarin ninyo sa lahat po ng aming mga kasalanan. Kung meron po, Panginoon, na mga karumihan sa aming mga buhay, sa aming isipan, sa aming mga puso, ito man po, O Lord, ay aming nabanggit o hindi namin nabanggit, kami po ay patawarin ninyo dito. Dalangin namin at desire ng aming puso ngayong umaga, ang malayang pagkilos ng banal na spirito na mangungusap sa amin at malayang pagkilos ng banal na spirito na magbabago ng buhay namin. Panginoon, ikaw lamang po ang magaling. Dahil ikaw lamang po ang nagbigay ng buhay sa amin para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. At salamat din po, Panginoon, sa inyong muling pagkabuhay dahil doon, ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya ay buhay. We offer this morning to you and we bring back to you the highest honor and glory in the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, tayo pong lahat ay makakaupo na po. Bago po tayo magpatuloy, ay meron po muna akong mga ipapakitang picture sa bawat isa. Sino po ang nakakaalam ng sports na to? Sige nga po. Ayan. Alam niyo po ba yung sports na yan? Yung sports na yan ay napakasikat sa panahon natin ngayon. Kahit hindi naman talaga player, kahit hindi talaga atleta, pumupunta sa SM, sa taas ng SM, or kaya dun sa third floor, fourth floor, para maglaro ng sports na to. Anong tawag dito? Pickleball. Di ba, alam niyo po mga kapatid, dito sa pickleball, kung talagang player ka at isa kang atleta, ikaw ay disiplinado. Ikaw ay magtitrain ng sobra, ikaw ay hindi basta kakain ng mga bagay na bawal sa'yo, ikaw ay magdidisiplina pati sa mga oras mo. Hindi lang yun, ito pa yung ibang sports. Alam natin yan. Sa pagboboxing, hindi ka magkakaroon ng isang malakas na pangangatawan na handang tanggapin ang lahat ng suntok ng inyong makakalaban kung hindi ka magiging disiplinadong atleta. Di ba? Wala naman sigurong boksingero na naging world champion, na naging 8 times world champion katulad ni Manny Pacquiao nang hindi naging disiplinado. Alam niya kung paano siya magtitrain, alam niya kung paano siya, ano yung mga i-intake niya, kakainin niya. Di ba? Hindi lang yon. Sa iba't ibang klase pa ng sports, meron pang sports dito, sa basketball. Kung gusto mong maging isang magaling na basketball player, katulad nila Stephen Curry, nina Michael Jordan, sina LeBron James, sina Jaworski, sa mga nakakakilala pa dito. So, di ba, kailangan mo ng isang matinding disiplina. Mag-aaral ka kung paano kakalabanin yung kalaban. Mag-aaral ka kung paano magtitrain bilang isang magaling na basketball player. Hindi lang yon. Alam ko, meron pa ako nalagay. Isa pa. Di ba sa swimming? Marami siguro sa atin dito mahilig mag-swimming. Akala ng iba, swimmer ka na kapag marunong ka ng lumangoy. Akala ng iba, swimmer ka na kapag ikaw ay nakakalutang na sa tubig. Ay ang disiplinadong Kristiyano. Disiplinado ka ba? Ikaw ba talaga yung Kristiyano na masasabi na kapag nakita ka ng tao sa paligid mo, masasabi niya, disiplinado to, sumusunod to sa Diyos, ginagawa niya yung kalooban ng Diyos, at hindi lang yon, siya ay lumalago sa Diyos. So yan po ang ating title, ang disiplinadong Kristiyano. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. Basahin natin. Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. So run to win. Verse 25. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we
Do it for an eternal prize. Verse 26, so I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Verse 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Mga kapatid, ito pong 1 Corinthians, ang kausap po ni Pablo dito, ang kausap ni Paul, ay mga Kristiyano po sa Corinth. Okay? So, imagine natin yung situation na tayo yung kausap ni Pablo. Tayo yung kausap ni Paul. Mga Kristiyano po at kilala si Jesus ang mga kausap niya. Alam niyo po, doon sa Corinth, yun po yung isang lugar na mahilig sa sports at athletic competition. Bakit kaya sa tingin ninyo, mga kapatid, ikinumpara ni Paul ang isang tao, ang isang Kristiyano, doon sa pagtakbo na we must run the race, na kailangan nating itong mapanalunan, na kailangan natin itong mapagtagumpayan. Kasi po, kinumpara niya yun doon, kasi po, yung mga tao doon, mahilig po sa sports. Mahilig po sila, mga kapatid, sa mga athletic competitions. So, i-connect niya para maintindihan nila yung kailangan nilang gawin. Para maintindihan nila yung kailangan nilang sundin. Sa katunayan, mga kapatid, yung sports na ikino-connect ni Paul that time ay tinatawag na Isthmian Games. Ito po yun, no? Para siyang Olympics noon. Ayan. Parang Olympics, merong boxing, merong running, merong wrestling, merong iba't ibang klase ng sports. At yung sports na yan na ikino-connect ni Paul, mga kapatid, yan po yung second to the most important athletic games sa Greece noon. Kasunod po yan sa Olympics. Kaya ginamit po ni Pablo itong illustration na to or larawan na to ng isang atleta upang maipaliwanag ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Sinasabi po ni Pablo na parang ganito, di ba? Sabi niya, everyone must run the race. Ibig sabihin nun, lahat ng Kristiyano ay tumatakbo ngayon sa kanilang pananampalataya para kay Kristo. Kung sa atin sasabihin nun, lahat tayo dito, lahat ng tumanggap kay Kristo ay kasali na sa takbuhan nila ng buhay Kristiyano. Ibig sabihin, ikaw at ako, tayong lahat ay nasa race ngayon. Tayong lahat ay nasa takbuhan ngayon. Mga kapatid, at sabi ni Paul, kailangan natin itong gampanan. Kailangan natin itong gawin. Kailangan nating manalo dito sa takbuhan na ibinigay sa atin ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, lahat ay tumatakbo na Kristiyano, pero hindi lahat nagtatapos ng maayos. Alam niyo ba, kaya maraming Christian, matagal ng Christian, nagbabackslide kasi hindi nila tinatapos ng maayos yung kanilang tinatakbuhan sa kanilang pananampalataya. Maraming Kristiyano lumalayo sa Diyos, mga kapatid, nagsimula lang sila na tumakbo, pero pag dumating ang time na ayaw na nila, tumitigil na sila, hindi na nila tinatapos ng maayos yung takbo nila bilang isang Kristiyano. Alam niyo po, hindi sapat na bilang tao, bilang Kristiyano, na nagsimula ka lang. Hindi sapat na maganda na nakilala mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Maganda na tinanggap mo siya at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. That's a very good decision or parang pinaka-the best decision na nagawa natin. Na tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. Pero simula pa lang yon, mga kapatid. Marami tayong pagdadaanan para maging katulad tayo ni Kristo, para tayo, mga kapatid, makita ng mga tao na salt and light of this world. Hindi sapat na nagsimula ka lang. Ang mahalaga ay matapos mo ang takbuhan ng may katapatan sa Panginoon. Tayo pong lahat dito, ulitin ko, ay tumatakbo ngayon sa ating pananampalataya para sa Diyos. Part tayo ng race. Hindi ka tumatakbo, hindi ka lumalayo. Part tayo ng race, ng faith natin para kay Jesus. Alam niyo po mga kapatid, para mangyari na tayo ay maging tapat sa Panginoon, kailangan natin ng disiplina. Alam mo na may Diyos, tinanggap mo na siya bilang iyong tagapagligtas. Minsan, ang mga Kristiyano hindi nakakapagpatuloy na gawin yung kabanalan na sinasabi ng Diyos sa Biblia kasi tumitigil na sila sa pagkaligtas lang nila. Tumitigil na sila nang walang disiplina.
or nagpapatuloy lang sila sa buhay nila na walang disiplina. Kaya para mangyari yon, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kailangan po natin ng disiplina. Sa personal na buhay natin, sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak, para ma-achieve nyo yung mga bagay na gusto nyong marating sa buhay, kailangan natin ng disiplina. Bilang isang Kristiyano, para ma-achieve natin yung kalooban ng Diyos para sa atin, kailangan natin ng disiplina. So para mangyari yon, ano nga po ba ang itsura ng isang disiplinadong Kristiyano? So ayon sa verses na nabasa natin, ito po yung mga pwede nating makita. Number 1, ang disiplinadong Kristiyano ay tumatakbo na may layunin. He is running the race with a goal. He is running the race with a purpose. He is running the race with a mission and a vision. According to verse 24, sabi doon mga kapatid, sabi ni Paul, don't you realize, hindi nyo ba na-realize that in a race, everyone runs? Tayo po yan. Everyone runs, but only one gets the prize. Yung only one gets the prize, that's in a secular world. Di ba sa secular world, nagkakaroon ng marathon, isa lang ang panalo. Pero lahat tayo dito, kapag ginawa natin na may layunin, na tumakbo or gampanan, yung kailangan nating gampanan bilang isang Kristiyano, kailangan daw nating tumakbo na ang goal natin ay manalo. Run to win. Ang layunin mo para manalo. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging passive Christian lamang. Hindi ka tinawag ng Diyos na hindi ka basta niligtas lang ng Diyos para maging passive Christians lamang. Pag sinabing passive, yung walang gagawin. Pag sinabing passive, yung nakaupo ka lang, steady ka lang. Tinawag tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos para bigyan ng layunin, para may gagawin. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay parang race we need to run to win. May layunin tayo, may goal tayo. Ano bang goal natin sa buhay nating ito bilang matagal nang pumupunta ng day-by-day bikutan? Ano bang goal mo na every week umaattend ka ng service, every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, umaattend ka ng iba't ibang gawain? Ano bang layunin mo? Ang layunin mo ba para makita ako ni na pastor, ng mga kaibigan ko na laging nandyan and active para hindi masabing wala akong ginagawa? Ang goal ko ba, pumupunta ako dito para masabi na nag-Sunday service ako? Ang goal ko ba or layunin ko ba para makita ako ng mahal ko sa buhay, nakasama ko sila? What's your goal or layunin? Bakit nandito kayo? Sige nga, tatanungin ko kayo. Anong layunin mo? Bakit ka lumalapit sa Diyos? Bakit ka nag-aaral ng kanyang salita? Bakit ka nakikinig ngayon? Ano ang layunin mo, mga kapatid? Wala lang, pastor. Malamig eh. Wala lang, pastor. Nandito ako ngayon dahil ang layunin ko, makita kita, pastor. Marinig, huwag niyo lang tignan. Di ba? Anong layunin mo? Anong goal mo? Alam nyo, kaya tayo nandito lahat ngayon kasi gusto nating magtagumpay. Tama ho ba ako, mga kapatid? May mga bawat aspeto sa buhay natin na gusto nating magtagumpay. Pero dapat ang number one goal natin ay magtagumpay para kay Kristo. Di ba? Gusto nating magtagumpay saan? Gusto nating magtagumpay sa kasalanan. Gusto nating magtagumpay sa pamilya natin, sa buhay natin. Gusto nating magtagumpay sa mga personal battles natin. Gusto nating magtagumpay sa pag-aaral natin. Gusto nating magtagumpay sa trabahong pinapasukan natin. Gusto nating ma-promote. Alam nyo, ang daming bagay sa buhay natin na gusto nating magtagumpay. Pero mangyayari lang yon kung magkakaroon tayo ng layunin. Kung magkakaroon ka ng goal. Hindi tayo iniligtas upang manatiling alipin po ng kasalanan. Kundi tinawag tayo upang maging victorious at overcomers. May tanong ako, sino dito na 10 years ng Christian, alipin pa rin ngayon ng kasalanan? Ano yung isang kasalanan na hanggang ngayon umaalipin pa rin sa'yo? Pwede yung kasalanan ng pagiging masungit? Pwedeng kasalanan ng mga naiisip na bagay na hindi maganda, kasalanan na patagong mga bagay na ginagawa na hindi nakikita ng ibang tao. Ano tong mga kasalanan na hanggang ngayon umaalipin pa rin sa atin? Kapatid, hindi ka niligtas ng Diyos para maging alipin ng mga bagay na yan.
tinawag tayo ng Diyos upang maging victorious at overcomers. So paano tayo magiging victorious at overcomers? Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat talaga meron tayong goal. Goal ko na ma-overcome ko tong pagkakamali ko noong nakaraang taon. Goal ko na ngayong taon na to, mabasahin ko yung Bible, buong Bible. Goal ko na magkaroon ako ng discipleship, na pwedeng magkaroon ng accountability sa akin para makaiwas ako sa mga bagay na ginagawa ko. Goal ko na kahit anong distraction, pupunta ako ng church. Goal ko na magti-take note ako habang nakikinig kay pastor. Goal ko na yung binigay sa akin na handout, dadalhin ko sa bahay, pag-aaralan ko. Goal ko yun, layunin ko yun. Alam niyo po, kapag tayo ay may goal, kapatid, nagkakaroon po ng burning fire yung heart natin to do the things that we need to do. Alam niyo po, ang goal na to, na mga sinasabi natin ngayon, ito yung mga personal goals natin eh. Pero sabi ni Paul, meron pang mas mataas na layunin ng Diyos para sa atin. According to Philippians chapter 3, verse 14, I press on, sabi ni Paul, I press on to reach the end of the race. Or I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Di ba? Goal ni Paul na makuha na manalo sa race. Manalo sa buhay na to bilang isang Kristiyano para maklaim niya yung prize na yon. Ano kaya yung prize na sinasabi dito ni Paul? Ano kaya yung prize na binabanggit dito ni Paul? Ito lang ba yung salvation? Actually, hindi lang yan salvation. After our life, sa buhay natin na to, after ng buhay natin dito sa mundong to, meron pa po tayong pwedeng maging regalo or reward mula sa Diyos sa langit. Hindi natin i-elaborate kung ano po yung mga yon, pero meron pa pong pwedeng ibigay pa na reward ang Diyos sa atin pagdating natin sa langit. Ito lang din po ang ilan, mga kapatid, na pwede nating heavenly prize na tinutukoy ni Paul. Ang heavenly prize is completing our faithful race in Christ. Heavenly prize is receiving God's approval. Kumbaga, pag akyat mo ng langit, sasabihin sa'yo ng Lord, well done, good and faithful servant. Di ba, pag gusto natin yon, kapag tayo ay nawala sa mundong to, sasabihin sa atin ng Diyos, binigyan kita ng kaligtasan ha, pinagawa ko sa itong mga bagay na to. Sharean mo ng gospel yung pamilya mo. Ikaw, magdasal para sa pamilya mo or kung ano pa man na inuutos ko sa iyo, well done, good and faithful servant. It is one of the prize na ina-achieve ni Paul. It is one of the prize na gusto niyang marinig mula sa Diyos. Tayo ba, mga kapatid, gusto ba nating marinig sa Diyos na well done, good and faithful servant? Palitan natin yung servant ng pangalan natin. Well done, good and faithful Pastor Christian or Christian. Well done, good and faithful Romel. Wala namang Romel dito eh. Wala naman, kaya Romel na lang. So, gusto ba nating marinig yun sa Diyos? Yes, gusto nating marinig yun. Because alam natin na kapag narinig natin sa Diyos yun, nare-receive natin yung approval niya. Nare-receive natin at napiplease natin siya. Hindi lang yun, ano pa yung mga prize? Heavenly prize na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. If meron kang goal at ginagawa mo yung goal mo, you have eternal joy. Na kahit merong struggles kang kinakaharap, may eternal joy na binibigay sa iyo si Lord. Nagagalak ka na nagsiserve kay Lord, nagagalak ka na nag-aaral ng kanyang salita, ano man ang sitwasyon mo, ginagawa mo yung mga inuutos ng Diyos kahit hindi okay ang circumstances, may eternal joy ka. Faithfulness in service at iba pang mga bagay na ibibigay ng Diyos sa atin. Alam niyo po, ang prize or heavenly reward ay hindi lang po yan para sa pastor or missionary. This is for everyone. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, everyone runs in the race. Ito po ay para sa bawat Kristiyanong tinawag ng Diyos, ang disiplinadong Kristiyano, mga kapatid, para makamit yung goal nila, dapat sila po ay intentional. Dapat tayo po ay may direction at may spiritual goals. Ulitin ko. Tinanong ko kayo kanina, ano ba ang goal nyo? Goal nyo na mapapurihan si Lord, ma-please siya, mabasa yung buong Biblia. Hindi mo magagawa yon kung hindi ka intentional na Kristiyano. You have to be an intentional Christian. Pag sinabing intentional, nag-i-initiate ka. Tumatayo ka kahit nahihirapan ka.
Pag sinabing intentional, ikaw mismo yung kumikilos, wala ka nang hihintayin pang ibang tao na nasasabihin sa'yo yung gagawin mo. You are intentional and you have the direction. Pag sinabing direction, sino ang focus mo? Focus mo ba? Kaya ka nandito ang ibang tao or ang focus mo si Jesus? According to the Bible, we must fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Siya ba yung focus mo? Doon ka ba talaga papunta yung direction mo? Kasi kapag sa iba, ayusin po natin ito. At meron kang spiritual goals. Ano ba yung mga spiritual goals mo, kapatid? Ilang taon na tayong Christian? Kilala ba natin ang mga characters from the Bible? Ilang taon na tayong Christian? Naging goal ba natin na malaman man lang yung books of the Old Testament? Naging goal ba natin na malaman man lang ba yung books of the New Testament? Or malaman lang kung ilan yung book sa whole Bible? Ano ba yung goal mo? Ito ba yung mga goal mo? Spiritual goals mo ba to? Lumago sa pananampalataya? Sino dito ang goal ngayong taon na to or personal goals nila na lumago sa pananampalataya? Magsabi ng amen. Glory to God. Kasi kung yan ang goal mo, gagawin mo yung mga pwedeng maging way para lumago sa pananampalataya. Ano pa? Maging mas malapit sa Diyos araw-araw, to draw near to God every day. Kung yan ang goal mo, praise God. Kung ang goal mo, iwasan ng kasalanan, goal nyo rin bang umiwas sa kasalanan? Bakit ayaw niyong mag-amen sa part na yon? Goal nyo bang umiwas sa kasalanan? Kung goal nyo yan, ibig sabihin, merong conviction of the Holy Spirit inside your heart. Kasi kung hindi nyo yan goal, magtaka kayo. Kung hindi nyo goal na umiwas sa mga pagkakamali, kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, magtaka kayo. Baka mamaya, hindi talaga tayo tunay na nakay Kristo. Pero kung goal nyo yan, kapatid, that's one of the things na pwedeng magpalago sa atin, na umiwas sa kasalanan. At mamuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ibig sabihin, you will live for God's glory. Alam niyo po, kapag walang layunin, pag wala kang mga goals, madali ho tayong madistract. Sobrang daling madistract. Imagine niyo yung isang estudyante, pumapasok lang sa school pero hindi niya goal graduate. Sino dito ang nag-aral? Lahat naman siguro tayo. Di ba? Lahat tayo nag-aral, wala namang siguro sa atin dito na ang goal ay hindi graduate. Or wala siyang goal, basta pumasok lang, madali siya madistract. Di ba? So kapag walang layunin, madaling madistract, madaling mahulog sa tukso, at madaling mawalan ng focus. Kaya nga sa isang, alam niyo yung ano ba tawag doon? Yung dart. Sa dart meron pong parang mark, kulay red, na tinitignan mo para ma-hit mo yon. Pag binato mo na yung dart, hindi po ako marunong maglaro nun, pero di ba ganun yon? Merong mark sa gitna, focus mo yon para kapag binato mo yung dart, malaki yung chances mo na matamaan yon. Pag wala yon, sino yung tatamaan ng dart? Baka yung katabi mo, mabato mo lang sa kanya. Di ba? So sa atin, dapat meron po kayong goals. May layunin ka. Layunin mo, dapat lumago sa pananampalataya, maging malapit sa Diyos, iwasan ang kasalanan at mamuhay para sa kaluwalhatian niya. Ang Kristiyanong walang spiritual direction, spiritual goals, ay parang runner na paikot-ikot lang pero walang nararating. Meron akong picture yata yun dyan. Di ba? Para kang Kristiyano na ang Kristiyanong walang spiritual direction ay parang runner na paikot-ikot lang pero walang nararating. Imaginein mo, yung marathon, walang finish line, walang goal. Paikot-ikot ka. Ano bang ginawa mo doon? Wala, cardio lang. Cardio jogging lang. Jogging lang. Shopping, ikot-ikot lang, tignan ko lang yung mga nature. Anong purpose? Di ba? So, kapatid, tanungin natin ang sarili natin. May spiritual direction ba ako? Sige, tanungin niyo yung sarili niyo. Huwag niyo na muna siguro tignan yung katabi niyo. Personal, meron ba akong spiritual direction? May patutunguhan ba ako? 10 years na akong Christian, ano na ba yung mga na-develop sa akin? Meron na ba? Kung wala pa, maglagay ho tayo ng goals. Lumalago ba ako? May effort ba akong maging katulad ni Kristo?
By the way, yan, ito maganda tong bagay na to. Nag-e-effort ka ba para maging katulad ni Kristo? Kasi kaya tayo nandito, di ba? To be like Christ. Day by day, we are renewing. Day by day, we are transforming. Nag-e-effort ka ba? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para magawa yon, yung effort na yon. Pero ang tanong, nag-i-initiate ka ba? And willing ka ba? If not, maging goal mo yon, kapatid. At ito pa, tumatakbo ba ako para manalo o basta tumatakbo lang? Tumatakbo ba ako? Naging Kristiyano ba ako para ma-overcome yung mga bagay na to o basta Kristiyano lang ako? Kapatid, magkaiba ang Kristiyano na talagang seryoso at Kristiyanong normal lang. Hindi tayo basta normal. Tayo po ay extraordinary Christians kapag yung Holy Spirit tinaayaan mong kumilos sa'yo. Hindi sapat na Christian lang tayo sa pangalan. Tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng may direksyon at may purpose. So, gampanan po natin ito. Lagyan natin ng layunin at goal. Hindi lang yon, mga kapatid. Ang disiplinadong Kristiyano po ay tumatakbo para manalo, pero hindi sapat lang na may layunin lamang tayo. Kailangan din natin ng training at pagpipigil sa sarili. Alam nyo kanina yung mga athlete, di ba meron silang goal? Goal nila, kunyari, boksingero. Ang goal ng boksingero para ma-knock out yung kalaban niya. Merong boxing na nangyari kahapon, parang si Casimero yata yon, pati yung Japanese at Mexicano, si Luis Neri. Ang nag-training siya ng maigi kasi ang goal niya bago siya mag-training, ma-knock out yung kalaban niya. So anong ginawa niya? Nagkaroon po siya ng training. Nagkaroon siya ng pagpipigil sa sarili. Alam niyo po ba kapag meron pong mga matching ng mga boksingero, meron pong tinatawag na mga weigh-ins. Yung mga weigh-ins, kumbaga kung ang division mo super bantamweight, kunyari lang to, hindi ko po alam 'yon. Kunyari 57 kilogram. Yung weight na 'yon, kailangan mo ma-reach 'yon. So para ma-reach 'yon, marami silang pipigilan, marami silang isa-sacrifice. Kaya ganoon din tayo bilang isang Kristiyano. Ang disiplinadong Kristiyano ay nagpapakita ng pagpipigil sa sarili. Tanungin ko kayo ba yung mga tao na may self-control? Tayo ba yung mga Kristiyano na may pagpipigil sa sarili? According to verse 25 to 26, all athletes are disciplined in their training. Sabi ni Paul, ulitin ko, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for eternal prize. Basahin ko na rin yung verse 26. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Hindi lang daw basta nag-shadow boxing tayo, yung kumbaga sa hangin ka lang. Galing ko sumuntok, oh. Galing ko sumipa, oh. Galing ko mag-shoot, wala kang mahawak na bola. Hindi tayo nag-shadow boxing. Seryoso to. Mga kapatid, ang bawat atleta na nakita po natin kanina, meron po silang different training. Alam niyo kung ano yung mga yon? Strengthening training, cardio, and etc. Meron din silang mga diet, training, nutritional plans, exercise, mga bagay na iniiwasan. Kinokontrol nila ang sarili nila sa mga bagay na nakakahadlang sa training nila. Kinokontrol nila. Alam niyo kung bakit? Dahil alam po nilang meron pong prize na naghihintay. Alam nila at the end of it, magiging maa-achieve nila yung bagay na gusto nila. Hindi magiging champion ang atleta kung lahat ng gusto niya ay sinusunod niya. Tama ho ba mga kapatid? Ang mga atleta hindi ho magiging champion kung ang lahat ng bagay ay sinusunod niya. Ganon din ang Kristiyano. Hindi tayo lalago spiritually kung lahat ng emosyon, cravings at distractions ay pinapairal natin. Ulitin ko. Hindi ka lalago kung lahat ng emosyon, cravings mo, kasalanan man yan, temptation, tukso, at distractions ay pinapairal mo. Pinapairal natin. Sino dito nakapaggalit, hindi niya talaga pipigilan ang sarili niya? Wala kayong pake. Basta masasabi ko itong nararamdaman ko. Masakit na kung masakit.
Sino dito na kapag may gustong kainin kahit bawal sa kanya, hindi siya magpapapigil? Ako daw yun, sabi ng asawa ko. Sino? Ang taas ng kolesterol, araw-araw, lechon. Sinigang na lechon. Ano pa? Kalderetang lechon. Sino? Sino dito kapag may nakita na 50% off sa SM? Kahit wala nang kakainin bukas, bibili pa rin. Sino dito makakita ng, ano ba ngayon? 6.6 sa Shopee. Bibili pa rin kahit wala na talagang pang-ulam. Sino? Kapatid, sino dito ang masasabi na kaya nilang kontrolin na whatever they do sa buhay nila? Sino? Kapatid, kailangan natin maging disiplinadong Kristiyano. Sa paanong paraan? Sa pagpipigil sa sarili. Alam niyo po ba yung ginamit ni Paul dito na word na discipline ay galing sa Greek word na enkrateia. Hindi ko alam kung yun ang tamang pronunciation, pero ayan po yun. Ang sinabi ni Paul dito na word na discipline ay galing sa Greek word na enkrateia. At ang enkrateia, ang meaning po niyan, self-control. So ibig sabihin, disiplinado ka, meron kang self-control. Mastery over oneself. Alam mo kung paano mo kukontrolin ang sarili mo at yun na yun, pagpipigil sa sarili. Self-control. Kapatid, ang Christian life ay nangangailangan po ng bagay na to. Nangangailangan po ng self-control. Hindi lahat ng gusto natin ay tama. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay dapat sundin. Sino dito ang in love? Mga kabataan. In love ba kayo? Kabataan, taas ng kamay. Makataas yan ng kamay. Yung hindi na kabataan, wag na muna. Kabataan, taas ng kamay. Taas nyo naman kamay yung mga kabataan. Natatakot kayo masermonan na magulang nyo, no? Kabataan, hindi lahat ng gusto natin tama. Halimbawa na lang. Gusto nating gumala ng sobra-sobrang gabi nang hindi alam ng magulang natin. Sino dito ang gumala ng sobra-sobrang layo? Ang paalam, Lower Bikutan lang, or kung saan man lang, pero galing pala sa malayong lugar. Sino dito ang nagpaalam? Mga kabataan muna tayo, ha? Sino dito, mga kabataan, ang nagsasabi sa magulang nila na sobrang lalim niyang Kristiyano. Gusto ko na siya. Pero hindi man lang pala nakakatapak sa simbahan. Pero lahat ng sinasabi nila, pabor sa kanila kasi yun ang gusto nila pero hindi naman pala tama. Kabataan, ulitin ko, hindi lahat ng gusto nyo tama. Mas maraming nakikita na tama ang magulang natin kesa sa atin. Kaya lagi natin silang pakikinggan. May kasabihan nga, papunta ka pa lang, anong sige, balik-baliktad yata ako. Tama ba ako? Tama, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Nakita na nila eh. Di ba, hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat mong sundin. According to the Bible, mga kapatid, ang emotion natin ay very deceiving. Napaka mapanloko. So kung nararamdaman mo sa ngayon na in love ka, bumalik ka after 1 week kung in love ka pa rin ba. Tignan mo muna na baka sa simula lang yan. Kung nasasabi mo na ngayon yung emotion mo on fire, doon sa isang bagay na gusto mong bilhin, may narinig ako, alam ko kay Pastor Jonathan yon, ang sabi niya, 3 araw bago mo bilhin, pag-isipan mo muna, kapag nakita mo na gusto mo pa rin bilhin mo. Pero pag-isipan mo muna. O kapag galit kayo, sige, sa mga nanay at tatay naman, sabi kasi ng mga anak, Pastor, bakit na lang palagi anak ang pinagsasabihan? Anak lang ba ang laging may kalukuhan? Bakit tumatawa yung mga anak? Minsan mga tatay at nanay, meron ding mga bagay na ginagawa, minsan hindi naman tama. Bigay ba tayo ng example, kabataan? Kaso baka magalit sa akin ng mga nanay at tatay eh. Sabihin nila, Pastor, mas para ka naming anak ha, pagagalitan ka namin. Mga magulang, alam niyo po,
naniniwala ako na mga anak natin ay susunod sa atin kung nakikita nila na yung sinasabi natin sa kanila, ginagawa rin natin. Tama ba? Tama ba, mga kabataan? Halimbawa. Amen? Amen nga kabataan? Amen nga kayo? Halimbawa, alam ko po maraming beses na nating napagsabihan ang mga anak natin na priority mo si Lord. Sabihin mo, mag-church ka, umatin ka ng youth. Ikaw anak ko, higa-higa ka lang dyan. Alam nyo, ang anak natin, mga kapatid, nanay at tatay, makikinig sila sa atin kung nakikita nila sa atin na tayo yung unang gumagawa nung sinasabi natin. Hindi po nila gagawin kung nakikita nila na tayo hindi naman ginagawa yon. Sabi ng tatay mo, mag-devotion ka anak 6 a.m. Yung tatay, 2:00 na lang hapon, hindi pa gising. Yung tatay, sabi ng tatay sa anak, anak, ang sama-sama mo. Mura ka ng mura sa kapatid mo. Ikaw nung nagalit, nagmumura ka rin. Paano ka susundin? Sabi ng tatay nanay mo, anak, maging mapagpasensya ka. Pagpasensya mo yung pag-aaral mo, anak, pero nung pinapagilitan mo yung anak mo, kulang ka sa pasensya. Sobra kong makakurot. Bumaon. Naranasan nyo na bang bumaon yung kurot ng magulang nyo? Naranasan ko na yun. Alam niyo po ang obedience, mga nanay at tatay, kailangan mo natin yung gawin muna bago yung anak. Kailangan natin pigilan yung sarili natin na huwag gawin yung hindi magandang bagay sa paningin nila. Bakit? Kasi kapag nakikita nila, talagang yun ang susundin nila. Parang ganito yan. Pwede ba tayong lahat tumayo? Sige nga, alam ko inaantok kayo eh. Sige nga, tayo lahat. Bilis. Tayo. Yan, tayo. Iba parang ano ba meron? Kumain pa kayo? tayo. Ayan. Pwede bang itaas nyo yung isa yung kanang kamay? Taas nyo yung kanang kamay nyo. Tapos, gawin nyo to. 3, ganyan. Wala yung politika. Walang halong politika to. Win. walang halong politika to Ayan. So, ganyan natin yung kamay natin. Okay. May sasabihin ako sa inyo, sundin nyo Okay, bawat isa, ilagay nyo ang kamay ninyo sa inyong batok. Anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo? Palakpakan nyo naman ng bawat isa. Hindi, sige, upo na kayo. Anong gusto kong sabihin? Sige, upo kayo. Sabi ng iba, Pastor, ito yung batok ko Yung iba nandito Nandito yung batok nyo. Anong gusto ko sabihin? Nakita nyo? Hindi nyo sinunod nyo kung ano yung ginawa ko. Hindi nyo sinunod kung ano yung sinabi ko. So mga magulang, pigilan nyo yung sarili nyo na huwag gawin yung isang bagay na hindi nyo naman ginagawa. Sabihin nyo yung mga bagay na ginagawa ninyo kasi yun yung susundin nila. And nature ng tao na kung ano yung nakikita nila, yun yung susundin, kapatid. So, magpigil. Anak, magulang, magpigil. Magpigil tayo sa mga bagay na hindi totoo. Magpigil tayo sa mga bagay na hindi noble, na hindi nagpapakita ng karakter ng Diyos. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, I think about these things. Think about those things. Kapag hindi yun honorable, pigilan mo yung sarili mo. Kapag kasalanan sa Diyos, hindi true, pigilan mo yung sarili mo. Yun po, mga kapatid, ang kailangan natin gawin para maging disiplinadong Kristiyano. Minsan, kailangan nating pigilan ng galit, umiwas sa tukso, bawasan ng distractions, at disiplinahin ang ating sarili. Because ang tunay na maturity, ang tunay na matured Christian, makikita sa kakayahan niyang kontrolin ang sarili niya. Alam niyo kung bakit yan yung last sa fruits of the Holy Spirit? Di ba sabi doon? Love, patience, kindness, goodness. Di ba? Tapos last, self-control. Bakit yan yung last? Kasi yan, pag yan ang nagawa mo, makokontrol mo na rin yung ibang, kaya mo nang kontrolin yung ibang bagay sa buhay mo. Kaya mo nang maipakita yung ibang fruits of the Holy Spirit sa ibang tao. Di ba? Galit ka, pero nag-control ka, ano pinakita mo? Pasensya.
Di ba, hindi mo mahal, pero nag-control ka, minahal mo na lang, anong pinakita mo? Love. Ano pa? Goodness. Kahit hindi ka mabait, pero nag-control ka, hindi ka naman nagbait-baitan ha. Nag-control ka, anong pinakita mo? Goodness and kindness. So, if you know how to control yourself, you are the master of your body. Meron dalawang bagay na pwedeng kumontrol sa atin. The power of the Holy Spirit na hayaan natin, tapos tayo, or hayaan lang natin ang flesh natin. Hayaan natin si Satan. Hayaan natin siyang gumalaw sa atin. If you know how to control yourself, you are the master of your body. Ang taong walang self-control ay madaling madala ng emosyon, tukso at laman. Pero ang disiplinadong Kristiyano ay marunong magsabi na, kakain ako neto, binibigyan ka ng leksyon, hindi yan makakabuti sa akin. Hindi yan makakabuti. Sarap po. Merong bisyo, hindi yan makakabuti sa akin. Mag-church, pero niyaya ka mag-swimming, hindi makakapagpalapit sa akin yan sa Diyos. Hindi kayo susama. Magbabasa ka ng Bible, tapos nakita mo, merong ibang distraction, anime or kung ano pa man, hindi makakatulong sa spiritual growth ko yan. Alam mo, ang tunay na mayroong pagpipigil sa sarili at disiplinado, kayang sabihin yung mga bagay na yan. Sige, last example na to for this part. Blessing ba na magkaroon kayo ng cellphone? Blessing ba? Ako may cellphone ako. May cellphone ba kayo? Taas nyo yung mga cellphone nyo? Huling-huli yung iba, nagte-text pa. Alam niyo po, isa sa mga paraan para lumago tayo spiritually, pigilan natin ang sarili natin na sa umagang-umaga, ito ang hahawakan natin. Alam mo, ngayon, sa panahon natin, ang number one na inahawakan na natin, walang iba kundi ang cellphone. This is a blessing, way of communication, pero ito ang number one distraction. Naniniwala ba kayo doon? All of the things na gusto mong makita nandito. Lahat ng gusto mong bilhin, nandito. Lahat ng gusto mong kausap, nandito. Lahat nandito. Number one distraction. So anong challenge ko sa inyo? Paggising sa umaga, pigilan nyo sarili nyo na huwag nyo hawakan to. Anong hawakan nyo? Hawakan nyo Biblia ninyo. Hawakan nyo Bible ninyo. Tumayo kayo, umupo kayo. Patayin nyo, kung kailangan nyo patayin ng cellphone nyo, basahin nyo muna ang salita ng Diyos. Yun po ang disiplina na kailangan natin gawin. Pigilan ang sarili natin. Aminin natin na mas marami pa tayong oras sa scrolling kaysa sa prayer. Ilang beses kayo nag-scroll sa isang araw? Dami siguro. Siguro kung bibigyan natin ng parang yung ilaw na makikita yung fingerprint natin, yung phone natin punong-puno ng fingerprint natin kakaganon. Aminin natin na mas marami pa tayong energy sa iba't ibang klaseng entertainment kaysa sa Diyos. Aminin natin yon dahil ginagawa talaga natin. Aminin natin na wala talaga tayong disiplina sa pagpipigil. Sa mundo natin ito, makikita na ikaw ay matured Christian if you know how to control yourself. Control, mga kapatid. Have self-control. May mga bagay ba sa buhay mo ngayon na kailangan mong bawasan or iwasan? Or kailangan mong gawin? Kailangan mo bang bawasan or iwasan ng bisyo? Hindi mo makontrol ang bisyo, baka kailangan mong iwasan. Wrong relationships. Meron ba kayong wrong relationship na hindi na nakakapagpalapit sa iyo sa Diyos? Baka kailangan mong pigilan ng sarili mo na mahalin siya at mahalin mo si Lord. Baka kailangan mong bawasan or iwasan. O iwasan mo na talaga ang salitang katamaran. Sino dito tamad? Lahat tayo tamad in some way. Or baka kailangan nating iwasan yung katamaran. Pigilan mo yung sarili mo. Kapatid, baka kailangan mong bawasan o iwasan ang spiritual inconsistency. Alam niyo ba yung spiritual inconsistency? Sa simula ka lang magbabasa ng Bible pero susunod hindi na. Every first week ka lang mag-church. Every first week of the month ka lang mag-church pero yung second, third week, fourth week hindi ka mag-church. Inconsistent. Sinabi mo mahal mo si Lord pero bukas hindi na. Inconsistent. Kapag sinabi mo mahal mo si Lord, sundin mo. May mga bagay ba na humihila palayo sa iyo sa Diyos? Pigilan natin ang sarili natin, kapatid. Ang disiplinadong Kristiyano ay marunong magsabi na hindi lahat ng gusto ko ay makakabuti sa akin. Hindi lahat. So that's number 2, mga kapatid. Pigilan ang sarili.
And lastly, ang disiplinadong Kristiyano ay nagsasanay sa kabanalan araw-araw. Tingnan nyo to. Ang ganda nung pagkakasunod-sunod ng pagkasulat ni Paul dito. Kanina, meron siyang goal. May layunin siya. Ngayon, ititrain niya na yung sarili niya. Pipigilan niya na. Hindi ako kakain nito, mag-workout ako, magja-jogging ako, or magbabasa na ako ng Bible as a Christian, or aatin ako ng church every day, magkakaroon ako ng discipleship. Yan na yung training ko. Ngayon, ano na yung sunod na ginawa ni Paul? Ang sinunod ni Paul? Ang disiplinadong Kristiyano ay nagsasanay na sa kabanalan araw-araw. Ina-apply niya na. Basahin natin ang verse 27. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Ginagawa ko na i-disiplina yung katawan ko para magawa nito yung dapat niya talagang gawin. Di ba? Training to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Alam niyo po mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kailangan talaga nating salayan ang sarili natin to be godly. Na maging maka-Diyos. Bakit? Ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos natin kanina, sabi doon, holy, holy, holy. In-emphasize ni Isaiah ng maraming beses. Kasi nakita niya na hindi siya holy. So ano kailangan natin gawin? Yung mga tinuturo ng Diyos, according to the Bible, anong ginagawa natin? Ina-apply natin at ginagawa natin na sinasanay natin ang sarili natin na maging banal araw-araw. Paano natin sasanayin yung sarili natin? Kanina, di ba, nagpipigil. Hindi mo gagawin to, magti-training ka, etc. Iiwas ka, babawasan mo, iiwasan mo, or gagawin mo na. Alam niyo po ba, di ba kanina, may word na discipline na ginamit si Paul. May ginamit siya ulit na word dito na discipline. At iba naman to doon sa Greek word na ginamit niya kanina. Ang Greek word ng discipline na ginamit naman dito ni Paul, mga kapatid, ay tinatawag na, next slide, ay discipline, hypopiazo. So hindi ko alam kung yun ang tamang pronunciation, pero yung pinakalagay, hypopiazo. Meaning, to strike under the eye. O to give a black eye. Tignan nyo yun, ha? Tignan nyo. Sabi ni Paul, para ikaw matrain, para ikaw magawa ang mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos, maging banal ka araw-araw, bugbugin mo yung sarili mo. Bigyan mo ng black eye. Kung kailangan mong bigyan ng black eye, literal ba yun? Pastor, sabi mo, bigyan ko ng black eye, binigyan ko ng black eye yung katabi ko. Hindi banal eh. Pastor, binigyan ko, sinuntok ko yung tiyan. Hindi banal eh. Ano bang gusto sabihin dito ni Paul? Kailangan mong patayin yung flesh mo. Kailangan mong patayin ang gusto ng laman mo. Kapatid, kung gusto ng laman mo, sexual immorality, sexuality, kailangan mong patayin yon. Paano mo papatayin? Lumayo ka. Sabi ni Paul, flee from sexual immorality. Lumayo ka. Patayin mo yung gusto niya. Bugbugin mo. Alam niyo yung word na fasting? Alam niyo, napakaganda ng word na yon, yung fasting na yon. Hindi lang siya spiritual, nakakatulong pa siya physical. According to the research, napanood ko lang po ito, na kapag daw tayo nagpa-fasting, kapatid, physically, dahil walang kinakain, yung katawan natin, kumukuha siya ng pagkain parang inside of it. Hindi, nakalimutan ko yung tawag, pero kinakain niya yung mga bagay, yung mga hindi maganda sa katawan natin, tapos nire-reset niya yung kung ano yung mga dapat nasa katawan natin. Spiritually, pag nag-fasting ka, mas pinapalamang mo yung spirit ng Lord kesa sa gusto ng laman mo. Yung fasting is one way, mga kapatid, para patayin natin yung gusto ng flesh natin. Fasting is one way para bugbugin mo yung gusto ng laman mo. Paano natin binibigyan? Ito, ulit tatanong ko po sa inyo. Paano natin pinagbibigyan ang gusto ng laman natin? Paano? Alam niyo, nagsisimula yan, alam niyo kung saan? Sa bagay na tinitignan mo. Sa bagay na binibigyan mo ng chance na makita mo. Dito yan unang pumapasok. Kung ano ang nakita mo, madalas mong tinitignan, kapatid, yun yung pinapakain mo sa laman mo.
Madalas mong tinitignan, nakita mo, naisip mo bigla, naramdaman mo, gugustuhin na ng laman mong gawin. Pero kung hindi mo tinitignan ng isang bagay, hindi mo binibigyan ng chance na makita to, kapatid, hindi mo pinagtutuunan ng pansin, hindi gugustuhin ng laman, hindi mo magagawa yung gusto ng laman. Anong gusto kong sabihin? Balikan natin, kapatid, yung cellphone. Diba sabi ko kanina, halos nandyan na lahat. Nakikita na natin lahat dyan. Nababasa na natin lahat dyan. Isang click mo lang, makikita mo yung bagay na pwedeng magbigay ng pleasure in your flesh. So, anong kailangan mong gawin? Bawasan mo yung oras mo dyan. Patayin mo yung mata mo sa bagay na yan. Hindi mo kailangan dukutin. Hindi mo kailangan tusukin. Hindi mo kailangan bigyan ng black eye talagang literal. Ang ibig sabihin lang ni Paul is, magpigil ka. Katulad kanina. Ilayo mo na yung sarili mo. Patayin mo yung gusto ng laman. Meron akong itatanong. Sana hindi kayo magalit. Pero sige, wag na nga lang. According to 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Train yourself to be godly. Physical training is good. Hindi ko yata nilagay. Ulitin ko. Train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness, ayun, is much better. Sabi dito ni Paul din to, kay Timothy. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and the life to come. Ang ganda nito, hindi lang, alam nyo, maganda yung physical training. Magbe-benefit ka dito, physically. Pero kapag daw nagkaroon ka ng physical training, training sa godliness, sinasanay mo yung sarili mo, magbe-benefit ka daw dito and eternally. Ang ganda ng pangako ng Diyos, no? Gawin mo yung kailangan mong gawin na inuutos ko, ikaw din ang magbe-benefit dito at sa kabilang mundo. Halimbawa, may kagalit ka ba? May kagalit ka? Meron ka ba hanggang ngayon hindi napapatawad? Meron ka ba hanggang ngayon na kapag siya naisip mo o kapag narinig mo yung pangalan niya, gigil na gigil ka? Sabi sa iyo ng Diyos, forgive 70 times 7. Kapag nag-forgive ka, nagpakita ka ng godliness. Pag hindi ka nag-forgive, anong mabibuild sa'yo? Resentment, sakit sa puso, stress, puting buhok, lagas na buhok, ano pa? Gastos, kasi kain ka ng kain dahil sa stress. Sino nag-benefit ng hindi magagandang bagay? Ikaw. Pero kapag ginawa mo yung godliness, anong mabibuild sa'yo? Peace. Wala kang kaaway, wala kang stress. So nagbe-benefit ka rin dito. Hindi ka lang basta nagbe-benefit dito, and eternally magbe-benefit ka rin. Kaya sabi ni Paul, sanayin mo yung sarili mo. Patayin mo yung flesh mo. Kasi magbe-benefit ka dito, pati eternally. Kapatid, alam ko, hindi madali talaga ang disiplina. Kaya nga disiplina eh. Marami ka talagang isasakripisyo. Hindi naman talaga to madali. Sometimes gusto natin, nandun lang tayo sa comfort natin. Sometimes gusto natin, nandun lang tayo sa bagay na hindi tayo nasasaktan. Hindi tayo, alam mo yon, naiirita. Kaya nga, effort to. Willingness ito. Kailangan mo natin ng willingness dito. Kailangan nyo mag-initiate at hingin yung power ng Holy Spirit para madisiplina natin yung sarili natin bilang isang Kristiyano. Gusto mo ba paglabas mo sa church na to? Yan yung Kristiyano na sa day-by-day bigutan na hindi disiplinado eh. Tignan mo, sabi, wag tumawid pero tumawid. Yan yung Kristiyano na sabi, maging mapanaliksik. Pero kung sino-sino na lang yung binuto. Di ba? Yan yung Kristiyano na na taga day by day bikutan pero walang disiplina. Sabi wag magtapon ng basura pero nagtapon. Kapatid, it will start sa inyo. Gusto mo ba paglabas ng church na to, sasabihin sa'yo, disiplinadong Kristiyano yan. Or, hindi yan disiplinadong Kristiyano. Alam nyo ang napupulaan sa nakikita nila sa atin ng ibang tao, walang iba kundi si Kristo.
So kung pinapakita mo sa ibang tao na hindi ka disiplinado, hindi mo nag-glorify si Lord. Hindi mo na-praise si Lord. Hindi mo siya na-worship. Pero kapag disiplinado ka, ang number one na mapipraise, walang iba, kundi si Jesus. Kapatid, that is my challenge to everyone. Ang dami mo nang pinag-aralang Biblia. Ang dami mo nang na-memorize na verses. This is the time na kailangan disiplinado na tayo. Apply it. Reflect on it. And show it to the other people that we are the Christians who's running this race. Hindi lang tayo nagra-run sa race. Ang goal natin is to win. Because our God is a winner. And ang goal natin is to overcome everything this world offers. Because our God overcomes already the sins on the cross. So kapatid, hindi ka talunan. Hindi ka mahina. Hindi ka walang kakayahan. May kakayahan ka. Let's ask the Holy Spirit to guide us, and let's ask the Holy Spirit to empower us. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for everything. Thank you for reminding us na kayo po ang Diyos na pwedeng magbigay sa amin ng kapangyarihan, ng katalinuhan, ng kagalakan, at lakas para mapagtagumpayan ang mga bagay na ginagawa namin sa mundong to. Oh Lord, salamat po. Kasi we know, Lord God, many times we fail. Many times, Lord, napapakita namin hindi yung kalooban mo. Madalas, napapakita namin hindi yung sinasabi sa Bible. Pero Lord, this time, we are asking for your forgiveness. This time, we are asking, Lord God, na transform our hearts and minds. And we are asking, Lord God, that in every way, in every aspect of our lives, madidisiplina kami. If there are things na kailangan paluin sa amin, kung kailangan basagin sa amin for us para madisiplina, Lord, give us grace to accept it. Give us grace, Lord God, para ito po ay sundin namin. Lord, salamat po. Truly, you are the God of just. Truly, you are the God of mercy. And truly, you are the God of love. That's why, Lord God, we know in this life, sa mundo na to, we-win namin ang race at ma-overcome namin ang mga bagay na ma-overcome at matatanggap namin ang prize sa inyo. Salamat po, Lord. Salamat po sa pagkamatay ninyo sa krus ng Kalbaryo. At salamat po, dahil ang pananampalataya namin sa inyo ay totoo. We offer everything to you in the highest praises and honor. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.